Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagre-request ng mga disipulo ni Kristo. Lord, teach us to pray. Ito daw ang kaisa-isang instance na nag-request ang mga disipulo kay Kristo. At nakatutuwa naman na sa lahat ng pwedeng i-request, panalangin ang kanilang ni-request. Kasi pwede namang, Lord, teach us to lead. Teach us to heal the sick. Teach us to minister. Teach us to drive away demons. Hindi nga ba't mas cool, mas komplikado yung mga yan? Mas mahirap yung mga yan. Bakit? Hindi pa sila sanay magdasal? Wala pa silang alam na dasal? Hindi naman kasi simpleng dasal lang ang hinihingi nila mula sa Panginoon. Kundi kung papaano nila nakikitang magdasal ang Panginoon. Yung bang immerse in total communion with God. Kapag siya'y nagdarasal, ramdam na ramdam niya. Kaya naman ang pagdarasal ay pinaglalaanan niya ng panahon talaga. He feels it. He longs for it. Certainly, hindi ito yung tulad ng mga dasal, bato-bato sa langit, tamaan pag magagalit ng mga ibang manang sa simbahan. Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasay, bukod kang pinagpala sa babaeng na pinagpala. Hindi ka niyan. Hindi mo kasasabay ka niyan. Hindi mo katutuwaan niyan. Kasi mechanical yan, hindi mo ramdam. And besides, bakit ka naman patuturo ng dasal na ganyan? Kaya mo naman yan, di ba? Baka nga mas mabilis pa dyan. Santa Maria, na Diyos, panalangin mo kayo masalang ganyan, break it down. Seriously, what is it in the prayer of Jesus that makes him feel it, that makes him long for it? Ito yung dapat nating ma-imbibe. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa ating ebanghelyong napakinggan, na kung ating mararanasan ang pagdarasal, ang pagsisimba, ay hindi natin katatamaran. Hindi na natin kinakailangan pang pilitin pa. Tiyak. Magdarasal tayo. Magsisimba at magsisimba tayo. Ano yun? Una, maliwanag sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon, gusto niya na tawagin natin ang Diyos bilang Ama. Experience will tell us na kung anong tawag natin sa isang tao, it sets the tone kung paano na tayo makikirelate, makikitungo sa taong ito. Tingnan po ninyo, kayo mag-asawa. Kapag okay ang relasyon ninyo, honey, darling, mahal. Pansinin po ninyo kapag nag-aaway na kayo. Diba? Naiba ang tawag ninyo. Naiba ang pakikitungo ninyo. Siyempre, professional ang dating mo sa harap ng mga tinatawag mong boss, ma'am, sir. Nandun ang paggalang at pagpapakumbaba sa harap ng mga tinatawag mong mayor, governor, kapitan. Nandun ang pamimitagan sa kapangyarihan sa harap ng mga tinatawag mong major, colonel, general. I bet, pag-usapan muna natin, mga lalaki lang ha, mga ama. Sigurado ko, kung mayroong mga anak, yung mga makapangyarihang tao na yan, sa kanilang bahay, hindi sila tinatawag ng kanilang mga anak sa mga titles na ganyan. Imagine, aayain ang tatay para kumain. General, kain na po. Magmamano sa ama, mano po, justice. Mag-good night sa ama, good night, major. Diba? Ayaw mo nun. Kung ikaw yung tatay nun. Paano ka tinatawag? Paano mo gustong tawagin? Papa, daddy, tatay, ama. Nang may lambing ha, ay, lalong-lalo na mga bata. Ako, ang mga bata, kahit uniformado ka pa, kahit nasa office ka pa, kahit ang kaharap mo ay mga pinagpipitaga ng mga bisita, kahit ini-interview ka pa on national television, nakakita na ba kayo noon? Ini-interview Prime Minister, Commission Head, biglang dadating yung anak na bata, biglang magpapapangkong ganon, hindi naman manggugulo, naglalambing sa ama, sapagkat sa mata ng isang bata, kaya ang sabi ng Panginoon, tumulat tayo sa mga bata. Hindi mahalaga sa bata kung sino ka sa harap at sa mind ng karamihan, ang mahalaga sa kanya, tatay, daddy, ama kanya, at siya'y anak mo, yun ang mahalaga. So, nang sabihin ng Panginoon, i-address natin ang Diyos, hindi lamang bilang Diyos, kundi bilang ating Ama. He sets the tone kung paano tayo dapat makipag-relate sa Diyos. Sipin po ninyo ha, pabor sa atin ito.
Kasi kung Diyos lang, God, ang emphasis noon, power, might, kapangyarihan. Siyang may likha ng langit at lupa. Okay yun. Pero anong silbi ng kapangyarihan ng Diyos kung hindi niya tayo mahal? Kung He doesn't care for us. Kaya nga mas maganda, tinatawag natin siya at dapat feel natin, ramdam natin na tawagin siyang Ama. Kasi nagkakaroon ng pakinabang yung kapangyarihan niya. The moment na sinabi ng Panginoon na tawagin natin ang Diyos bilang Ama, ay parang sinasabi rin niya, akong makapangyarihan, gagamitin ko ang kapangyarihan ko para sa kabutihan mo sapagkat mahal kita, anak ko. Yun ang dapat nating maging pakiramdam. Ang isipin natin, ang Diyos, hindi lang niya ako nilalang, ako'y anak niyang minamahal. Minamahal niya ako na parang ako'y nag-iisang tao lang sa buong mundo sapagkat nag-iisa ako sa mundong ito. I mean, wala akong katulad sa mundong ito. Para kapag tayo nagdarasal, maging komportable tayo sa Diyos. Maging totoo tayo sa Diyos. Sabihin natin kung ano gusto nating sabihin sa Diyos. Hindi ba't gano'n ang isang anak sa kaniyang magulang, sa kaniyang ama? Lalo na kung very close sila. Gano'n ang ipinakita sa atin ni Abraham sa ating unang pagbasa. Nakipagtawaran siya, nakipag-bargain siya sa Diyos. Medyo sablay pa nga si Abraham kasi medyo nahiya, natakot pa siya. He stopped at 10. Papaano po kung may 10 mabubuting tao sa lugar? Pupugnawin niyo pa rin yung lugar? Sinasabi ko po sa inyo, siguradong sigurado ko, if he did not stop at 10, kung nag-push pa siya, paano po kung 5? Kung nag-push pa siya, paano po kung 3? Kung nag-push pa siya, hanggang sa 2, hanggang sa 1, entertainin pa rin siya ng Diyos. Hindi sasabihin ng Diyos sa kanya, ang kulit mo. Inaksaya mo oras ko. Papayag pa rin ng Diyos sa kanya gusto. Sapagkat ikaw na Ama, kapag ramdam mo na yung anak mo, inaasahan niya ang pagiging tatay mo, gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Diba? Yung ramdam mo, that He's counting on your being father to him or to her. Yung mga kakilala nating major, general, yung mga big time na yan, kahit gaano ka kapaka-close dyan, sinisigurado ko sa inyo, may mga pagkakataon, hindi ka niya mapapagbigyan. Pero ibahin mo ang isang ama para sa anak niya. Gagawin niya ang lahat kapag siya ang inaasahan ng anak niya. Now, I'm sorry kung yung iba sa inyo, hindi ganyan ang mga ama. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, kung hindi ka nakaranas ng ganyan sa iyong ama sa lupa, ibahin mo siya. In fact, kung nakaranas ka ng maganda sa iyong ama sa lupa, ibahin mo pa rin siya. Kasi mas lalo na siya. Remember, hindi tayo ang nag-volunteer sa Diyos. Pwede ka ba naming tawaging Father, Papa, Daddy, Ama? Hindi. Ang Diyos ang siyang nagsabi, tawagin mo kang Ama. Ibig sabihin, gusto niya, paninindigan niya. And this leads us to our second point as to why we should be excited in prayer. Na kapag tayo nagdarasal, nandun dapat yung expression na, nandito na, parating na ang exciting parts. Because God will do everything for us. Palalimin natin. Tingin lang kayo sa akin, huwag kayong mawawala. Mahalaga yung susunod. Sa Ebanghelyo, nandun yung talinghaga ng 2 magkaibigan. Yung isang hinihingan ng tinapay na nasa loob ng bahay at yung isang nasa labas ng bahay na nanghihingi ng tinapay. Sino tayo sa dalawa? Sino? Sino? Sino kausap ko? Yung humihingi ng tinapay. Kaya nga ang lesson ay magdasal, magsimba, be persistent in praying. Walang matimtimang birhen, matyagang manalangin. Ibibigay niya, basta magdasal ka, umasa ka, magtiwala ka. Amen? O ngayon, kung ganyan, sino ngayon ang sinisimbolo nung nasa loob ng bahay na nagbigay ng tinapay?
Sino? Ang Diyos. Yes, I understand it. Parang reluctant ka. Diyos ba? Ang sungit-sungit ng una. Oo nga, ang sabi. Ano ba? Nakatrangka ng pinto. Natutulog na kami ng mga anak ko. Istorbo ka. Pero tandaan natin, ang ginawa dito ay paglalarawan lang. Ibig sabihin ng paglalarawan, parang ganun, pero hindi eksaktong ganun. Paglalarawan lang. So ang pagnilayan natin, ano yung parang ganon na katangian ng Diyos? Ito. Alam po ba ninyo, na sa kultura ng mga Israelita, lalong-lalo na dati, mahalaga ang pagiging hospitable sa bisita, pag-iistima sa bisita. So much so, na ang bisita ng isa, bisita ng lahat. Kasi magkakapit-bahayan eh. Isang angkan lang yan. Isang kapatiran yan. Kaya kapag hindi ka naging magiliw na tagapag-estima ng isang bisita, hindi mo lang kahihiyan yun. Kahihiyan ng buong yung angkan yun. Kaya dun sa dalawa, kung hindi binigyan ng tinapay, yung nangihi ng tinapay, wala siyang tinapay. So, sino ngayon ang lalabas na kahiya-hiya sa dalawa? Yung hindi nagbigay kung sakali ng tinapay. Kasi yung nanghihingi ng tinapay, ayaw siyang bigyan eh. Gusto niyang estimahin yung bisita, walang nagbibigay ng tinapay sa kanya. Kinabukasan usap yon. Sasabihin ng mga magkakapitbahay, hindi ka binigyan ng tinapay. Oo nga. Ano na sasabihin sa atin ng ating mga karatig bayan, karatig baryo? Masungit tayo sa bisita. Kakahiya yung ginawa niya. Ganon. And so, how do we make sense of all this? As regards God, who tells us, treat me, call me your father, and I'll treat you as my children. Ito yung parang ganito sa Diyos. Sa tansya ko, ayaw ng Diyos na napapahiya siya. Ang pangalan niya, ang mga pangako niya. Sa kanyang tipan, I will be your God and you shall be my people. Sa pangalang tawagin niyo kong Ama, yung kanyang pagiging Ama, hindi niya ilalagay sa alanganin yan. Sipin po ninyo, Salmo 25 verse 11. Nagkasala ng matindi si Haring David. Humihingi siya ng tawad sa Diyos. Anong sabi niya sa Diyos? For the sake of your name, forgive me. Alaon-laong bagay, parang sinasabi ni David sa Diyos, di ba mabuti ka? Di ba ang sabi mo kapag humingi ng tawad sa iyo ng seryoso, patawarin mo ako. Pinatawad siya. Sa 1 Samuel 12:22, natatakot ang mga Israelita sapagkat sila'y pumili ng ibang hari. Natatakot sila sapagkat baka magalit ang Diyos sa kanila, baka pugnawin sila. Ano ang sabi ni Samuel na propeta ng Diyos sa kanila? For the sake of God's holy name, God will not do that to you. Sapagkat yun naman ang ipinangako niya sa inyo. Sa Exodus 32, nang galit na ang Diyos sa mga Israelita, ano ang sabi ni Moises sa Diyos? Pupugnawin na niya ang mga Israelita. Sabi ni Moises, huwag. Ano ang sasabihin at iisipin ng mga Egyptians? Pinalaya mo ang mga Israelites para patayin lang sa kabundukan? Magiging kahiyaya ka pag ganyan. Parang ganon ang linya ng mga sinasabi ni Abraham sa ating unang pagbasa. Papaano kung may 10 mabubuti dun sa Sodom at Gomorrah? Pupugnawin mo ba rin? Hindi ka ganon. Hindi mo maisasakripisyo ang mga mabuting taong yon. Makatarungan kang hukom. Bakit binuhay ni Kristo si Lazaro? Maraming dahilan. Isa sa pinakadahilan, sabi ng mga tao, siguradong ito'y alam ni Kristo. Kung malapit siyang kaibigan ni Lazaro, bakit niya hinayaang mamatay ito? Pinuhay niya si Lazaro. Ayaw ang Diyos na napapahiya siya, na nalalagay sa alanganin ang pangalan at pangako niya. Kapatid, eto, nang sabihin ng Diyos, tawagin mo ko bilang iyong Ama. Maliwanag sa Kanya ang responsibilidad ng pagiging isang tunay na Ama. At yun ay gagawin niya. Kapag gaano man kalaki ang kasalanan mo, humingi ka ng tawad. Remember the parable of the prodigal son.
patatawarin ka niya. Ano man ang kailangan mo, hindi siya magbubulag-bulagan, hindi siya magbibigay-bigayan, hindi kanya titiisin sa iyong pangangailangan. Ganyan ang isang tunay na ama. Kaya, hindi siya gagawa ng anumang kakulangan na malalagay sa alanganin ng kanyang pangalan, na malalagay siya sa sitwasyon na pwedeng isumbat o kantsawan siya ng dyablo ng ganito. Nagpatawag ka sa mga tao bilang ama, lakad naman palang kwenta. Hindi mo pa sila kayang patawarin, hindi mo sila kayang intindihin, hindi mo sila kayang tulungan. Anong klaseng ama ka? Hindi papayag ang Diyos na magkaganon. Kaya kapatid, ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kapag tayo nananalangin at humaharap sa Ama bilang mga anak niya, sa diwa, sa gawa, sa isipan, something good is happening. Something good will happen. Hindi ka tatayo mula sa iyong pagkaluhod, hindi ka didilat mula sa iyong pagkapikit, hindi ka tatahan mula sa iyong pag-iyak nang walang positive response from God. Siyang nagsabi, kumatok ka, ang pito bubuksan. Humanap ka, meron kang masusumpungan. Humingi ka, ika'y bibigyan. Maaaring hindi ayon sa iyong inaasahan, pero meron kang aasahan. Kahit yung mga nagdasal dyan na gumaling, na hindi gumaling, sinasabi ko po sa inyo, darating ang pagkakataon, you will realize, dininig ng Diyos ang inyong panalangin. Maybe in heaven, ay, kaya pala hindi ako gumaling. Gusto na akong makasama ng Panginoon ko. Mahirap intindihin, pero kapag tayo nasa langit na, maintindihan na natin ang lahat, maniwala ka. Basta huwag kang bibitaw sa Kanya. Yes, tama, hindi pa tayo humihiling, alam na niya. In fact, binibigay na niya. Sino sa inyo ang kagabi ay nagdasal na sana buhay ka pa ngayon, na sana may trabaho ka pa, na sana may negosyo ka pa? Ako hindi ako nakapagdasal, na sana buhay pa ako ngayon, na sana pari pa ako ngayon, na sana nakapagsesermon pa ako ng ganito sa inyo ngayon. Pero buhay ako, hanggang ngayon pari ako sa kabila ng mga kahinaan ko. At nakapagsesermon pa ako sa inyo ng ganito. Hindi ko pinagdasal ito kahapon nakaligtaan ko, pero hindi nakaligtaan ng Diyos. Ibinigay niya sa akin kasi alam niyang kailangan ko at kailangan ninyo. Ganun ang Diyos. Ibinibigay niya kahit hindi mo hinihiling. Pero gusto niya, may mga pagkakataon, nahihiling ka rin sa Kanya. Ikaw bilang ama, binibigay mo ang mga pangangailangan ng mga anak ninyo kahit hindi siya humihiling, di ba? Pero gusto mo rin na humihingi siya, naglalambing siya para maging maliwanag sa Kanya na ang lahat ng mga kinukuha na kakararanasan niya, hindi dahil sa Kanya, kundi dahil mahal mo siya. Hindi lahat ng ama responsabling tulad mo. Mahal ka ng Diyos, so yun ang dapat na ma-appreciate mo bilang anak niya. Ngayon ay pandaigdigang araw ng mga lolo at lola. Mga lolo, mga lola, di ba? May mga pagkakataon, kailangan niyong tulungan ang anak niyo, ang apo niyo. Wala na kayong maitulong physically kasi mahina na kayo. Wala na rin kayong maitulong materially kasi wala na kayong pera. Pero anong sinasabi niyo mga lola at lola sa anak ninyo, sa apo ninyo? Anak, apo, pinagdarasal kita. Di ba ganyan ang matatanda? Anak, apo, basta magdasal ka. Kung makapangungusap lamang, hindi man kabastusan, ang iyong anak, ang iyong apo, na hindi malalim ang relasyon sa Diyos, pwede niya sabihin siguro, anong kwenta ng pagdarasal? Makakain ko ba yan? Pero ang hindi niya alam, yan ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa Kanya. Yan ang pinakamahalagang payo na maibibigay mo sa Kanya. At buhay na patunay ka kasi ikaw na lola at lola, marami ka ng pinagdaan ng problema sa iyong buhay pero nalampasan mo dahil nagdarasal ka. Kaya kayo, yung mga napilitan lamang na magsimba, yung mga nahatak lang dito, kung kinakailangan, lumuhod ako sa inyo, isa-isa, gagawin ko para masabi sa inyo, magsimba ka, magdasal ka. Maraming nawawala sa iyo. Maraming mga bagay na dapat hilingin mo sa Kanya. Yes, po pwedeng bless ka, pero po pwedeng mas bless ka kung mas nagdarasal at nagsisimba ka.
Salamat at may nagdarasal at nagsisimba para sa inyong pamilya. Pero hindi kaya, mas mabilis na magsusolve ang mga problema, mas maraming grasya kung marami kayong nagdarasal at nagsisimba para sa iyong pamilya. Kung tayong mga tao ay natutuwa kapag ang isang pamilya ay nagsama-samang nagsisimba, mas lalong-lalo na ang Diyos. Mas lalong-lalo na ang Diyos. And after all, hindi man masabi ng katabi mo ngayon na nakapilit sa iyong magsimba, lalo na ng iyong asawa, ng iyong ama, ng iyong ina, ng iyong anak, isa ka sa mga sagot ngayon sa dasal niya. Kasi ang isa sa mga mahalagang dasal niya, sana makasama ko siya na magsimba at magdasal para sa aming pamilya. Ito sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa banal na misa para after this, magsimba ka ng talaga, magdasal ka ng talaga, sapagkat ang pagsimba ay hindi para sa Diyos, para sa atin yon, maliwala ka. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Lilipas ang lahat, hindi ang pagmamahal ng Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Walang permanente sa mundong ito. Kasama siya ng problema ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ang tanging permanente ay ang mahal ako ng Diyos. Yun ang pangahawakan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, patawad na may mga pagkakataong kinatatamaran ko ang pagsimba. At may mga pagkakataong ako'y nagtatampo pa sa iyo sapagkat hindi ko makuha ang biyayang hinihingi kong matagal na. Pero ngayon, mula ngayon maniniwala ako na may ginagawa kang paraan. Sa panahon mo, sa diskarte mo, sa kalooban mo, ito ang panghahawakan ko. Kaya lang sana, Panginoon, minsan ako man ay mawala ng pag-asa. Huwag mo kong pababayaang malayo sa iyo. Lagi mo kong hahanapin, lagi mo kong susunduin, lagi mo kong yayakapin, sapagkat wala akong magagawa kung wala ka sa aking ipiling. Hallelujah! Tulungan mo ko, Panginoon, sa aking mga kinakaharap na problema. Hallelujah! Alam kong ako'y tinutulungan mo na, sana ito'y mas maramdaman ko pa. Siya ay muling babalik sa atin kasi hindi ko po kayang mag-isa. Ako na lamang lagi, parang ako na lang ang nagdadala ng problema ng pamilya. Hallelujah! Kaya Panginoon, please. Hallelujah! Iparamdam mo na ikaw ay lagi kong kasama. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang maniwala sa mga nagsasabing walang magandang mangyayari kahit nagdarasal ka at nagsisimba ka. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi niya pamabayaang mauwi sa wala. Ang lahat ng pag-isikap mo, pag-itsaga mo, lalong-lalo na kaakibat ng pagdarasal, mayroong magandang mangyayari. Hindi ka ipapahiya ng Diyos. At hindi siya papayag na mapahiya siya sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, lalo pat maramdaman niya ang iyong pananampalataya sa kabutihan at kapangyarihan niya na siya lamang ang inaasahan mo talaga.
Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo na nga akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid,